Unahin muna natin, mga bossing, eto ho, no? Sabi ni Defense Secretary o Defense Chief, no? Hindi papayagan PH maging target ng mga baluktot na mga pahayag. Ayan. Alam nyo ho, mga kababayan, napapansin ko sa mga DDS sa China, iisa ho ang ano nila, estilo, no? Panay ho yung mga baluktot na mga pahayag. Panay ho fake news, mga bossing. Oh, napapansin din nyo ho ba yon? Ang China, kapag sila yung may binangga na barko natin, sila yung nambomba ng tubig, palalabasin sa news, tayo ang nag-provoke sa kanila. Tayo ang nanguna ng gulo. Ang mga DDS, panay din po ang fake news, mga kababayan. At ang leader nga ho niyan, ang dating Pangulong Duterte. Mahilig hong mag-fake news. Meron pa ba akong ibang sasabihin na leader ng fake news ng mga DDS? Sino ba pinakamataas ang narating na posisyon na DDS? Di ba si dating Pangulong Duterte at yung mga pinagsasasabi niya na ang ating Pangulo daw po ay bangag o ang ating Pangulo daw po ay bumabatak. Ano? Number one fake news yun. Iba't ibang ahensya na po ng Pilipinas, mga kababayan, ang nagsabi. Walang katotohanan yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Parehas na parehas po sila ng estilo ni Xi Jinping. Fake news. Hindi hahayaan po ng Defense Secretariat na si Gilberto Gibo Teodoro, mga kababayan. Ma'am Maritel T at Janelle, shoutout sa inyo. Basahin natin tong balita na ito, mga bossing, okay? Sabi ho, no, ng Department of National Defense sa pangunguna po ni Gibo Teodoro, muling pinagtibay ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang commitment ng ahensya na mananatiling matatag sa pangangalaga ng pambansang soberanya at pagtataguyod ng mga makataong pagpapahalaga na sumasalamin sa kabuuang tema ng katatagan ng pagkakaisa. Kayong mga DDS, unahin nyo ng tanggalin sa iniisip nyong mapapabaliktad nyo ang Department of National Defense. Napakalabo niyan. Baka sabihin nyo pa, AFP, PNP, DND, sasama sa rally. Yang rally na yan, pag-uusapan na natin mamaya yan. Sir Ali Buga TV, shoutout sa iyo. Ayan, pakisuportahan po yung channel ng mga kapatid natin na sumusuporta po sa Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas. Tuloy ko ha. Yari talaga yung mga nagpe-fake news ngayon no? Hindi ho palalagpasin ng administrasyon yan. Kagaya ng mga DDS. Binigyang diin ng kalihim na ang organisasyong pandepensa ay dapat hindi payagan ang Pilipinas na sumailalim sa anumang mga baluktot na mga salaysay. Which is, ganyan po ang ginagawa, mga bossing, ng China. No? Pagmumukain na tayo yung mali. Pagmumukain na tayo po ang nagpo-provoke sa China upang sa ganun gawin nila yung mga pagbangga sa ating mga sasakyang pang tubig upang sa ganon mapamukha nila sa buong mundo na sila ho yung tama at sila ho yung binubuli. Ganyan na ganyan din ho talaga yung mga DDS. Di ba? Ginawa ni Teodoro ang pahayag sa isinagawang annual joint New Year. Naku, malapit na din ang New Year ng ang Chinese New Year ha, mga bossing. Ginawa ni Teodoro ang pahayag sa isinagawang annual joint New Year o New Year ng mga DDS sa 29 ha. Call ng Department of National Defense DND at Armed Forces of the Philippines na ginanap noong Biyernes, January 3, 2025 sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Every life is precious. Buti na lang nabalik yung ganyan yung sa pamumuno ng dating Pangulong Duterte. Every life is 20,000 ang katapat. Kapag napagtripan ka at nasabi, ikaw ay bumabatak, yari. Nasa palad ng mga pulis ang iyong buhay kapag natripan ka. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte.
Every life is pressure and no one left behind is our commitment, no? Not only to our people but also to our international commitment. Sabi ni Shiro Kansaki, out muna ako, no? Siguro matutulog ng maaga tong si Shiro Kansaki. Manonood diyan bukas live, no? Pinasalamatan din ni Teodoro ang mga foreign partners ng Pilipinas sa kanilang suporta sa pagpapanatili sa soberanya ng bansa at karapatan nito sa ilalim ng international law. Pero wag ka pagkaho ang mga DDS ang nagbalita niyan. Sasabihin ng mga DDS, isa-isa na pong bumabaklas ang mga dating sumusuporta sa Pilipinas at iniiwan na po ang Pilipinas dahil mali ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ganyan ho ang sasabihin niya mga yan, mga boss. Sabi ni Dio dito, dosena, every life, 20K ang katapat. Oh, loko talaga ang matandang piatos. Sabi ni Zarlin, tama. Kunwari lang ang INC pero mag-rally sila, suportahan nila ang DDS. Sabi ni Ricky Rase, kaya pala mga fake news sa mga DDS. Kaya din ang China, puro fake ang mga kagamitan. Which means peke. No? Ganyan ho ang estilo ho nila mga boss eh. Sabi, kagaya ni Weng Bacolod. Biruin mo ha, piso-piso comment lang yan. Pero peke pa yung inano. Bakit ngiwi ang bibig? Ano yun? Hindi kayang sumabay. Hindi kaya ng utak na sumabay kung ano po yung ating talakayan. Kaya naka-record na po sa kanila yung kanilang mga ikokomento. Bakit ngiwi ang bibig? Bakit bayaran ka? Ano pa? Bangag ang presidente. Paulit-ulit po. Kasi nga, di ba, yung mga kagaya ni Weng Bacolod, bobo. Mahina ang kukote. Hindi marunong at hindi kayang sumagot doon sa pinag-uusapan natin, mga kababayan. Madaming nagsasabi sa akin, mga DDS vloggers, no? Mark Ramos, magdebate tayo. Ha? Hindi na, ayoko mabiktima ng mga ganito, no? Biktima yung mga, pag tinanong mo, ano ang maisasagot mo doon sa katanungan tungkol sa dating Pangulong Duterte, pag na-corner mo ng ganon, mga boss, iibahin yung usapan. Bigla kang dadalhin sa, ngiwi, nasa na yung 20 pesos na bigas. Ganyan ang estilo ho nila, mga kababayan. Kasi nga ho, ano ang requirements para maging DDS? Simple lang. Wag mo lang paganahin yung utak mo. Ang bilis, di ba? DDS ka na. Sabi ni Kicks TV, bakit kaya mga pro-BBM ngayon, puro negative ang comment tungkol sa gagawing rally for peace ng INC? Tayo naman ho, mga kababayan, nakatutok lang tayo doon sa sinasabi nila. No? Na yung rally na yon para daw po sa kapayapaan. Di sige. No? Papaniwalaan natin ho yan para sa kapayapaan.